Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, pinagdiriwang ng inang simbahan, dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangitain ni Juan, ang mga santo na nagpupuri sa Diyos sa langit. Sila ang mga banal na nagtagumpay sa mahigpit na pag-uusig. Ang salita ng Diyos mula sa akla ng pahayag. Ako ay si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa
ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos noon ay nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tayo pong lahat, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo ay natayo at yaong sandigan ay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ng sulat na tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating kahihinatnan bilang mga anak ay ang matulad kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis,
tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ang aral sa bundok para sa mga mapalad sa kaharian ng Diyos ay sinikap na sundin ng mga santo na ating pinararangalan ngayon. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ngayon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sabagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagat aaliwin siya ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sabagat nilaki ng ako ng Diyos. Ang sa kalooban ng Diyos, sabagat ipagkakaloob sa kanila kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sabagat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagat makikita nila. Mapalad ang mga gumagaan sa kapagkakasundo, sapagat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag kayo dahil sa aking inaalimura ng mga tao, pinag-uusig, pinaghiwitaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawa ng mga kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagat malaki ang inyong ganpala sa langit. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Today, my dear brothers and sisters, we celebrate the solemnity of All Saints' Day. Lahat ng mga banal sa kalangitan. Sa Pilipinas, nakaugalian natin na bagamat ang araw na ito ay para sa mga santo, dito na rin ang karamihan pumupunta sa mga sementeryo to pray for our beloved dead. Bagamat ang araw talaga para sa kanila ay bukas, All Souls Day. But with faith, we believe our beloved dead are also saints in heaven. Pinaniniwalaan natin ang mga yumaon nating kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay. Bagamat hinakideklarang santo o santa ng simbahan, sa bisa ng kanilang kabutihan, ay nasa langit, kapiling ng ating Panginoon, tinuturing ding mga banal. And so for all canonized and non-canonized saints in heaven, this is their day. All Saints Day. Pero pamilyar ba kayo sa kung ano talaga ang silbi o ano talaga ang turo ng simbahan pagdating sa mga santo? Marami tayong mga iniidolong mga santo. Madami tayong mga idolong mga santa. Yung iba talagang malalim ang debosyon sa mga paborito nila at idolong santo. Yung iba nagpapagawa pa ng mga imahen, meron sila sa bahay nila, chibi saints man, yung maliliit,
hanggang sa mga pinakamalalaking imahen na mga paborito nilang santo. But the question is, do you really understand our Catholic theology, Catholic teaching regarding saints? At para ho maunawaan nyo, sino ba ang mga santo at santa ng simbahan? Tatlong salita ang dapat niyong pakatandaan. First word, manifestation. Saints are manifestations of God's goodness. Sa pamamagitan ng mga santo at mga santa, nababanaagan natin ang kadakilaan, kabanalan, at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At bakit sila ginawan ng magagandang bagay ng ating Panginoon? Because according to our second reading from the first letter of St. John, ang mga santo ay mga anak ng Diyos. Tulad natin sa bisa ng binyag. Ang mga santo ay mga tao tulad natin. Meron din silang mga pamilya, meron din silang mga magulang tulad natin. Kumakain din sila, natukso, nahulog sa pagkakasala. That's why saints are very relatable. Nakaka-relate tayo sa buhay ng iba sa kanila kung hindi man karamihan. Sabagat ang mga santo at mga santa ay mga taong tulad natin na may ginawang malaking kabutihan ng Diyos sa buhay, manifesting God's eternal, absolute goodness in their life. My dear brothers and sisters, sa tuwing nakakakita tayo ng santo o santa, ipinapakita ng Diyos, kaya kong gawin ito. Kaya kong pabanalin ang tao. Kaya kong gawing santo ang tao, basta't meron lamang malalim na pananampalataya. Pwedeng magsimula ng makasalanan, pwedeng magsimula na hindi tayo karapat-dapat, pero sa tulong at awa at grasya ng Diyos, tayo'y Kanyang tutulungan. At sa pamamagitan ng ating mga mahinang buhay at pamumuhay, ipapakita niya ang Kanyang kadakilaan. Saints are manifestations of God's goodness. For after all, if saints are children of God, sapagkat sang-ayon pa rin sa ating second reading, sila ay may kakayahang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Diyos ang aking Ama. Hindi ba sa ating mga Pilipino, kung ano yung ugali ng anak, idinudugtong sa kung ano ang tinuro ng magulang? Kapag sinabi ng mga tao, ang bait-bait naman ng bata, sasabihin nila, paano mabait ang tatay niyan? Naku, napaka-mapagbigay naman ng bata. Paano mapagbigay ang nanay niyan? Naku, napakabuting bata. Paano magaling yan sa pamilya na nagtuturo ng mainam at maganda? If saints are children of God, sa buhay nila nababanaagan ang kabanalan ng Panginoon. At sana ho tayo rin, dahil tayo mga binyagang anak ng Diyos, sa pamamagitan rin ng ating mga pamumuhay, mabanaagan din ang kadakilaan ng ating Panginoon. We must strive to be saints here on earth. The second word is intercession. Manifestation, intercession. We have heard in our first reading mula sa aklat ng mga pahayag, meron daw kordero nasa gitna at pinapalibutan ng napakadaming tao. At nagtanong, sino ba yung mga taong yan? Sino ba yung mga nakaputing yan? At sumagot naman, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. You know, we go to saints. Humihingi tayo ng dasal sa mga santo at mga santa, hindi dahil sila ang pinanggagalingan ng pagpapala,
Diyos lang ang pinanggagalingan ng pagpapala. Hindi ang mga santo. Hindi ang mga santa. Anong ginagawa ng mga santo at mga santa? They intercede for us. Sa lengguwahe natin, baker natin sila. Padrino. Alam nyo kung bakit? Sabagat sangayon sa unang pagbasa, nakapalibot sila sa kordero, meaning they are very close to Jesus. Nandun na sila sa langit. And because they are so close to Jesus, by asking them, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Agatha, pray for us. Saint Martin de Porres, pray for us. Kung sino man ang paborito niyong santo, Padre Pio, pray for us. Saint Jude, pray for us. Saint Peter, pray for us. At dahil nakapalibot na sila sa kordero, yung mga pinagdadasal natin na inilalapit natin sa mga santo, mas madali nilang naibubulong sa ating Panginoong Diyos. They are our intercessors to Jesus. Malapit sila sa Diyos, nasa langit sila, kaya yung mga dasal natin sa kanila na ibapahatid nila ng mas mabilis sa ating Panginoong Diyos. Hindi ang mga santo ang pinagmumulan ng pagpapala. Pinararaan lamang natin sa kanila. Manifestation, intercession. And the third, imitation. Ang mga santo ay mga huwaran na dapat nating tularan. We have heard in our gospel today from Saint Matthew, these are the Beatitudes. The attitudes a Catholic Christian must possess. Sino ba yung mga santo? Sila ay mapapalad. Sila ay mapalad dahil sila ay mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sila ay mga nahapis. Sila ay mga mapagpakumbaba. Sila ay mga nagmimiti na makatupad sa kalooban ng Diyos. Sila ay mahabagin. Sila ay may malinis na puso. Sila ay gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. Peacemakers. Sila ay mga inusig, inalimura ang pangalan sa ngalan ng Panginoon. At itong mga pag-uugaling ito, kapag tinularan natin, malakas din ang tsansa na tayo di maging mga banal balang araw sa langit. We must strive to imitate the saints. Gayahin ang kanilang pamumuhay. Meron ba kayong mga paboritong santo? Meron ba kayong mga paboritong santa? Sana alam nyo talaga yung buhay. O kaya kapangalan mong santo. Dati ho, di ba ho, yung mga medyo may edad-edad na dito, yung mga pangalan natin kinuha sa mga santo yan eh. O kaya kapag may ka-birthday kang santo, doon ipapangalan. Yung iba kasing ho ngayon, pag napapangalan, kung sino-sino na lang ho, no? Minsan may nabinyagan ako, Android ata eh, AK-49. Android ata. O kaya ay nabinyagan ko ang pangalan ko parang Korean, parang Lee. Kung sino mang Lee. Pero kayong manggi yung kulay ng bata, no? Tapos Lee yung pangalan. Lee, ano bang pangalan noon?
Ewan ko kung sino man yun, sikat daw yun. Pero tayo, pinangalan sa mga santo, karamihan dito, may mga kapangalang mga santo. Kilala ba talaga natin yung buhay? Tinutularan ba natin yung buhay? Dito ho sa ating parokya, marami ho tayong mga ginagawang mga pagpoprosisyon sa mga santo. Mahilig tayo dyan. Ginagayakan natin yung mga karo, sinusundan natin. But you know, my dear brothers and sisters, the best way to give honor to the saints, not worship, because worship is proper to God alone. Yung pagpaparangal sa mga santo, anong pinaka-the best na pagpaparangal sa kanila? By putting flowers around them? Hindi ho. Lighting candles for them? Hindi ho. Pagsunod lang sa prosesyon sa kanila? Hindi ho. Di ko po sinasabing hindi mahalaga yung bulaklak o kandila o pagsunod. Pero ikatutuwa ng santo na pinararangalan natin, kung hindi lang matatapos sa bulaklak, kung hindi lang matatapos sa kandila, at kung hindi lang matatapos sa prosesyon. Dito rin ho sa atin, nag-parade of saints tayo. Sana ho yung mga naging participants natin doon at yung mga organizations natin na nagsuporta sa kanilang mga pinadalang representative, hindi natatapos sa binihisan natin sila at yun na yun, kamukha na nila. Hindi ho. Sana ho, ma-realize natin that the best way to honor the saints is through imitation of their life. Kahit hindi masyadong magarbo ang bulaklak, kahit recycled lang yung kandila, kahit walang pakain sa prosesyon, pero tinutularan yung buhay ng santong sinusundan, yun ang pagpaparangal sa santo o santa by imitation. My dear brothers and sisters, All Saints' Day, today we are being given by our set of readings a short catechesis on who the saints are. Who are the saints? Manifestations of God's goodness. Who are the saints? Intercessors to Jesus for our prayers. Who are the saints? Role models to be imitated so that one day we will also be in heaven with Jesus. And that is God's ultimate dream. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, taglay ang ating mga kahilingan. Makiisa tayo sa panalangin ng mga banal sa langit. Ating isamo, sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang simbahan, naway gabayan ang lahat ng kanyang mga anak patungo sa hantungang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga taong tumutupad sa kalooban ng Diyos,
Naway kalugdan at patuloy na patatagin ng Diyos sa harap ng mga hamon ng pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pananalig at pagsunod kay Kristo, naway patuloy na manindigan kay Kristo hanggang matamo ang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Tayong nagkakatipon sa banal na salo-salong ito, naway mabuhay sa pag-asa na balang araw, tayo'y makikiisa rin sa salo-salo sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway mapabilang sa mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan, at gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga. Magmalasakit, mahabag, at magmahal ng walang kondisyon, hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan, at habag. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Sa katahimikan, nilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ama naming maawain, dinggin ang aming panalangin nakikiisa sa panalangin ng mahal na biren at ng mga banal, lakip ang patitiwala sa iyong habag na mahayag sa kanilang buhay na banal, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan, sa mga kapiling mo sa langit, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sabagat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na yaong mga mahal sa amin.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero
Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawi tayo sa pasasalamat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,